Samantala, sa bahagi naman nila Benny, makalipas ang ilang oras na palipat-lipat ng pagtatago habang umuusad paunti-unti, ay narating na nila ang isang abandonadong gusali. Mukhang bago pa sumiklab ang kaguluhan ng mutagen crisis, ay abandonado na ito. Puro mga sirang sasakyan na ang nakatambak roon. Maging ang mga pintuan ay halos hindi na mabuksan dahil sa mga kinakalawang. Ilang saglit na huminto ang grupo sa labas ng gusaling iyon. "Lance at Lafarge, check nyo sa loob." Tumango ang dalawa at naglabas ng bolt cutter upang ipangputol sa kandado sa pintuan. Noong mabuksan ang pinto ay isa-isang nagsipasok ang dalawa. Sumenyas naman si Benny kay Narita na sumunod na rin. Si Benny naman ay sa may pintuan pumwesto. "Boss, clear na rito. Pwede na magsipasok ang lahat." Wika pa ni Lance. "Copy that, Lance. Portia at Sahara, tara na sa loob." Tawag pa ni Benny. Pagkapasok nila ay nakasenya si Lafarge na naroon sa may itaas na bahagi, malapit sa bubungan nakasilip sa malabong salamin na bintana. Sumisenyas ito na wag raw maingay dahil may mga rumorondang Dragon Corps agent na may dalang mga aso. Sabi naman ni Benny, "Portia, tignan mo kung may gasolina ang sasakyan na iyon. Kumuha ka at ibuhos mo sa gilid ng roll-up door at regular na pintuan para hindi tayo maamoy ng mga aso." Sumama na rin si Narita at tinulungan si Portia na magbuhos ng gasolina sa mga gilid. Ilang saglit pa ay narinig na nila na naroon na malapit sa location nila ang mga nagrorondang Dragon Corps. Tumigil muna roon ang mga iyon ng 2 minuto dahil huminto ang mga aso. Pero makalipas ang 2 minutong iyon ay umalis na rin. "Clear na, boss. Wala na sila." Wika ni Lafarge. "Hay, mabuti naman at may CR ang building na ito at maayos pa ang daloy ng tubig sa gripo." Wika pa ni Sahara at nauna nang nagpunta sa banyo upang magbawas ng tubig sa katawan at maglinis na rin ng sarili. Sabi naman ni Portia, "Sis, bilisan mo dyan ha. Ako rin naiihi na." "Oo sis, mabilisan lang ito." Sabi naman ni Benny. "Lafarge, standby ka muna dyan sa posisyon mo. Baka may dumaan uli ng mga nagroronda. Narita, kayo nila sa mag-asikaso ng kakainin natin. Portia, tara, samahan mo ako. Hanapin natin ang butas ng gusaling ito papatagos ng tunnel." "Boss naman naiihi na ako sasabog na." "Sige, sumunod ka na lang, mauuna na ako." Wika pa ni Benny at muling naglakad papunta sa unahang bahagi ng kanilang kinaroroonan. Isa-isa niyang pinasok ang bawat silid. Walang tao at walang bakas na may gumamit ng mga kwartong iyon sa matagal na panahon. Sunod niyang napasok ay isang silid na puno ng mga spare parts ng sasakyan. Binusisi niyang i-check ang bawat cabinet sa pagbabaka sakaling makakita ng mga pampasabog na magagamit. Noong papalabas na siya ng pintuan ay naroon na si Sahara. "Oh, si Portia, nasaan?" "Nasa banyo pa, boss. Kaya ako na lang muna ako sumunod rito. Ano bang hinahanap natin, boss?" "Kahit anong mapapakinabangan at sasabog. Hahanapin na rin natin ang exit hole nito papuntang tunnel. Hindi pwedeng palagi tayong nasa ibabaw. Masyadong marami ang mga nagrorondang Dragon Corps. Baka matrap nila tayo. Kaya dapat palagi tayong may contingency sa pagtakas." "Copy, boss." Agad na nga silang umusad hanggang sa marating nila ang electrical room. "Uy, tamang-tama. Maraming stock na gasolina. Magagamit natin yan bago tayo umalis." "Boss, naroon ang butas pa ibaba "Okay, sige tara. Buksan muna natin para siguradong makakalusot tayo kaagad kapag emergency na." Dumampot si Benny ng tubo
at ipinasok sa handle ng lead. Naku, mukhang na-stuck na nga ito. Teka boss, may nakita akong engine oil roon. Kukunin ko lang. Sige. Pagkabalik ni Sahara ay agad binuhusan ang gilid ng lead. Pwede na siguro yan. Tara, pagtulungan na natin. Okay, sige. 1, 2, 3. Matigas pa rin talaga. Ilang saglit pa ay dumating naman si Portia. Need a hand? Mabuti at sumunod ka sis. 2 hands mo talaga ang kailangan namin rito. Naka-stack eh. Oil ba? Nilagyan nyo na? Oo, meron na. Okay, sige, tara. Ready? 1, 2, 3. Makalipas ang makiilang ulit nilang pagpihit, ay nagtagumpay naman silang mabuksan iyon. Sumilip si Sahara sa ilalim. Naku boss, sobrang dilim. Baka may mga infected sa ilalim yan. Wala tayong kawala dyan kapag dyan tayo na corner. Sabi naman ni Benny. Portia, abot pa ba ng range natin ang location nila Rafael? Oo boss. Sige, i-connect mo ako. Ilang saglit pa ay may tunog na sa kanilang radyo. Rafael, do you read me? Oo Benny, bakit? Nasaan na kayo? Narito sa isang gusali. Binuksan namin ang lead ng manhole papuntang tunnel. Anong nakita nyo nung pumasok kayo ng tunnel? May mga infected sa ilalim. Siguro humigit kumulang 100 rin. Tapos may mga asong infected rin. Pero lahat ng sumugod sa amin ay naabo na ni Lino. Kaya sa tingin ko, hindi na ganoon karami ang infected sa tunnel. Basta i-monitor nyo lang palagi ang location nyo kung saan gusali kayo malapit. Para kapag may naramdaman kayong paparating ng mga infected, ay maaari kayong makalabas agad ng tunnel. Yun nga lang, swertihan kung malambot ang takip. Yung unang lead kasi na binuksan ko ay ginamitan ko pa ng laser. May dala naman kayo, di ba? Oo, meron Rafael. Ayun, ihanda nyo lang palagi kasi matigas talaga ang ibang takip. Oo Rafael, tama ka. Kahit dito sa napasukan namin ay napakatigas buksan. Kahit pa nilagyan na namin ng langis. 3 pa kami na nagtulong para mabuksan lang. Okay, sige Benny. Pahinga na muna kayo dyan. Magpapahinga rin kami rito. Kumusta kayo dyan, Rafael? Ayos naman. Nasa Research and Development Building na kami. Dito ginawa ang mutagen virus. Nakilala rin namin ang head scientist na gumawa noong serum na para daw sana sa cancer. Kaso binago ng mga taga Black Triangle ang formula. May idinagdag, kaya naging mutagen virus na kayang makagawa ng zombies. E di, kaya niyang gumawa ng antidote para sa virus? Oo, kaya niya. Pero kailangan niya ng pure sample ng mutagen virus para malaman niya kung paano gagawa ng antidote. Kaya kung may pagkakataon kayo na makakita ng laboratory, humanap na rin kayo ng sample. Copy that, Rafael. Over and out. Uwi ka pa ni Benny at tinapos na ang pag-uusap. Portia, off muna uli ang radio natin para hindi tayo matrace. Copy that, boss. Sige, isara na muna natin itong takip. Ang mahalaga na buksan na natin. May malulusutan na tayo kapag nagkagipitan. Tara, balik na tayo sa mga kasama natin. Bumalik na nga sila roon. Pagkarating roon ay inabutan sila kaagad ng kape habang naghihintay na maluto ang kanin. Relievo tayo sa pagbabantay ha. Hindi pwedeng matulog ng sabay-sabay ang lahat. Nasa hot zone tayo. Sige boss, kami na ni Sahara ang first watch. Uwi ka pa ni Portia. Kami naman ni Lance ang next. Huwag na kayong magbantay boss. Ituloy nyo na lang ang pahinga nyo. Okay sige. Hating gabi pa naman tayo kikilos muli. E anong next move natin boss? Tanong ni Lance. 20 meters from here ay may satellite receiver uli. Isa sa inyo ay pupunta roon para lagyan ng pampasabog. Kapag nakalayo na tayo kaunti ay saka natin pasabugin. Base sa mapa, mga nasa 200 meters ay mararating na natin ang Sector 4. Naroon na sa baging iyon ang Citadel Building. Maaaring naroon ang pamilya ni Lino at ang totoong opisyales ng Black Triangle na may pakana ng lahat ng ito.
Sumabat naman si Lance. Hindi rin malayong naroon nakakondense ang grupo ng Dragon Corps. Medyo manipis ang bilang nila sa paligid eh. Oo, tama si Lance. Kaya dapat planuhin natin maigi ang area. Kung makakatagos ba tayo roon sa ibabaw. Kung hindi, ay maiipit tayo. Copy, boss. Okay, sige, magsikain na tayo para makapagpahinga na rin ng mahaba. Agad na nga silang nagsikain ng tahimik habang maririnig ang patuloy na pagtunog ng sirena sa buong syudad. Samantala, sa bahagi naman ng pamilya ni Lino. Lola, bakit wala pa rin si Papa Lino? Hintayin lang natin, apo. Hindi naman papayag si Papa mo na habang buhay tayo nakakulong rito. Kaya ipag-pray mo lang na ligtas siyang makarating rito. Marami kasi ang mga zombies at mga aswang sa labas, apo. Kaya hindi rin madaling makarating rito. Lola, baka nakalimutan na tayo ni Papa Lino. Lilinga-linga naman ang isang agent na nakabantay sa kanila roon. Ito yung anak ni Dr. Rose. Humanda kayo. Nasa loob na ng Biniktikan City yung hinihintay niyong si Lino. Hindi malayong makarating na yun rito bukas o sa makalawa. Kaya tuloy-tuloy na ang ronda ng mga kasamahan ko. Yung ibinigay ko sa inyo ha, siguraduhin niyong maibibigay niyo iyon sa mama ko. Dr. Rosa Landumon ang pangalan niya. Siya lang ang pag-asa para matapos ang problema sa virus. Kahit pa makatakas kayo rito, kung hindi naman mapipigilan ang pagkalat ng virus, wala ring silbi. Dahil sa paglipas ng ilang buwan, ay magiging infected na rin lahat ng tao sa Pilipinas. Mauubusan na rin kayo ng lugar na mapagtataguan. Lalo kung pati mismong mga kasama nyo ay magiging infected na rin. Sabi naman ni Mang Roland, ibig sabihin, tutulungan mo kami makatakas? Tutulungan ko ang mga kasama nyo na maitakas kayo kapag nakarating sila rito. Pero hindi ko kayo itatakas ng kayo lang dahil hindi rin kayo makakasurvive sa labas. Daan-daang infected ang nagkalat. Sabi naman muli ni Mang Roland, Sir, anong pangalan mo? Roy Halandumon. Okay sir, tatandaan ko yung pangalan mo na siyang tumulong sa amin rito. Okay sige, manahimik na kayo. Paparating ng mga kasama ko. Sumakay na lang kayo sa aktingan natin ha, kung sakaling kailangan kong gawin yon. Ilang saglit pa ay may pumasok na 2 agent ng Dragon Corps. Sabi ni Agent Roy, Bok, kumusta sa labas? Hindi maganda, Bok. Parang babaliktad na ako eh. Anong mangyayari sa atin kung balak pala ng mga namumuno rito na gawing zombies lahat ng tao sa Pilipinas? Anong kahihinat na natin? Para saan ang perang ibabayad nila sa atin kung wala namang tindahan, walang mall, walang club? Saan natin gagamitin yun kung puro zombies na lahat ng tao? Oo, Bok. Naisip ko rin yung naiisip mo. Pero hindi tayo pwede umalis rito. Siguradong tataniman tayo ng bala sa bungo ni General Axel. Kilala nyo naman yun. Kahit sariling pamilya ay kayang patayin. Tayo pa kaya? Oo nga mga box. Sumabay na lang tayo sa Agos. Pero kung may pagkakataon, umalis na tayo rito. Bahala na kung mapatay tayo ng mga infected sa labas. Basta hindi rito sa loob ng Biniktikan City. Sumasang-ayon ako sa inyo mga box. Pero hindi ako pwedeng umalis na lang basta ng Biniktikan City nang hindi ko kasama ang mama ko. Alam kong naroon pa siya sa unit niya. Baka naman patay na yun, Bok. Hindi, Bok. Malaki ang tiwala kung makakasurvive siya dahil nag-iwan ako ng mga gamit roon, baril at granada. Marami rin siyang pagkain na stock dahil kasama niya ako noong huli siyang namili ng mga pagkain. Ah, ganun ba? Sige, bahala ka. Mukhang magkakahiwa-hiwalay na tayo ng landas nito kapag may pagkakataon. Nakasagupan ng mga kasama natin ang grupo noong Lino kagabi. Magaling silang dumiskarte. Nalampasan nila ang napakaraming infected. Pati raw yung mga danag na nakaabang, naubos rin. So, nasaan na sila? Tanong naman ni Roy. Ang duda ni General Axel ay nasa Sector 1 pa sila. Pero maaaring nasa dulo na at papatawid na ng Sector 4. Kaya mamayang paglubog ng araw ay pupwesto ang 80% ng manpower natin sa unahan ng Citadel
para paghandaan ng pagsalakay nila Lino. Ang tunnel, baka sa tunnel dumaan. Nag-iipon na rin ng tubig yung mga kasama natin na ifa-flush na tunnel para mapuno iyon at hindi madaanan, kaya siguradong corner sila sa ibabaw. Naku, mukhang makukorner sila Lino ah. Sumabat naman ang batang si Gabriel. Matalino ang papa ko, makakagawa siya ng paraan para makapunta rito dahil ililigtas niya ako. Oo boy, ipagdasal mo yan na ganyan katalino ang tatay mo. Dahil siya lang ang pag-asa niyo makaalis dito ng buhay. Wika pa ng isang agent na bumaliktad na rin. Pero wala silang kaalam-alam na ang team na minomonitor nila ay hindi team ni Lino, kundi team ni Benny. Sumapit ang gabi. Pasado 10:00 ay nagsimula ng kumilos ang bawat isa sa mga grupo. Sa bahagi ni Lino ay nagsimula na magsaing sina Tingting at Mancio. Habang nagkakape ay lumapit si Rafael kay Lino. Lino, paano ang diskarte natin ito? Hindi ko pa alam Rafael. Kailangan ko muna makita ang posisyon ng mga kalaban bago ako magplano ng pag-atake. Micaela, pasuyo naman. Establish contact kina Richard kung nasaan na sila. Malapit na tayo sa mansyon at sa Citadel Building. Pero malakas ang kutob ko na nasa Citadel ang pamilya ko. Kaya kailangan kasama na natin sila Richard na gagawa ng distraction sa ibang bahagi ng lugar. Maaring sa Sector 3, may gas station roon na may nakaparadang oil tanker. Kailangan matuon muna roon ang atensyon ng ibang Dragon Corps, pati na ang mga infected para makapasok ako sa Citadel. Okay sige Lino, sagot ni Micaela. Kinuha noon ang kanyang aparato at sinimulang tawagan sina Richard. Makalipas ang ilang minuto, ay nakontak na iyon ni Micaela. Lino, si Richard ito. Hello Richard, naririnig mo ako ng malinaw? Oo Lino. Nasaan kayo Richard? Nasa Sector 3, nasa isang residential building. Napakatigas kasi ng mga takip sa butas sa may Sector 4, kaya tumuloy na kami sa Sector 3. Tamang-tama ang location nyo, Richard. May malapit na gas station sa location nyo dyan. May nakaparada rin na oil truck. Dikitan nyo kaagad ng C4. Papasabugin nyo yan pagdating ng tamang oras. Mamayang 1 AM tayo magsisimulang sumalakay. Citadel ang target namin. Kailangan nyo gumawa ng ingay dyan para mahati ang puwersa ng Dragon Corps pati na ng mga infected. Siguraduhin nyo lang na maganda ang posisyon nyo ha, para hindi kayo matrap. Mga aswang Lino. Wala bang mga aswang na nagkalat rito? Kagabi meron, mga danag. Pero sa tingin ko ay naubos namin yun. Abangan nyo na lang din ang mga lumilipad na mga biohazard asset nila. Madali naman yun mamataan dahil nag-iingay na parang dragon. Titimbrihan namin kayo kapag magpapasabog na rin kayo. Copy that Lino. Sagot pa ni Richard at pinatay na ang tawag. Samantala, sa bahagi ng San Sebastian, tahimik na nakatanaw sa mga puno si Lolo Ino. Nang maramdaman niya ang paglapit ng mga elemental na kaibigan ni Lino. Ito ay sina Rene, Ron, Ringo at Clea. Anong maipaglilingkod ko sa inyo, mga kaibigan? Tanong ni Lolo Ino. Kaibigan, nag-aalala kami para kay Lino at sa mga kasama niya. Napakarami nilang makakaharap na kalaban roon. Pero binilinan niya kami na huwag susunod dahil delikado raw. Kaya kami naparito para tanungin ang opinyon mo. Kung nararapat bang manatili lang talaga kami rito at maghintay kung kailan siya babalik. Gayong alam naman namin na kakailanganin niya ang tulong namin roon. Hindi man sa laban pero sa ibang bagay. Paano niya mailalabas ng ligtas ang buong pamilya niya roon? Gayong napakarami din noon. At marami masyado ang mga kalaban. Ano ang naiisip niyong gawin? Si Clea naman ang sumagot. Naiisip kong anyayahan ang mga dating kasangga ni Lino sa laban. Sigurado namang handa silang tumulong kapag sinabi ko ang sitwasyon ni Lino. Pero ayaw naming magalit siya sa amin, kaya hihingi kami ng pahintulot sa iyo na gawin iyon.
Sino ba, Clea, ang tinutukoy mo? Unang-una ay si Mang Magno at Rigor, ang magninong na antingero ng San Jose. Tapos, ang mga okami ng Cebu. Alam kong ayaw ni Lino na idamay pa ang mga iyon. Pero, damay naman talaga ang mga iyon. Kapag hindi nagtagumpay si Lino sa kanilang misyon sa Vinictican City, ay buong bansa nyo ang magkakaroon ng infected. Kaya damay talaga lahat. Mahabang paliwanag pa ni Clea. Sabi naman ni Lolo Ino, sige, ganito Clea, sunduin mo na ang magninong sa San Jose. Alam kong alam nila ang nangyayari sa Vinictican City dahil nasa San Agustin sila noong magsimula ang kaguluhan roon. Anyayahan mo sila rito sa bahay para maipaliwanag ko ang mga nangyayari. O di kaya ikaw na kung kaya mo namang ipaliwanag ng dire-diretso. Ikaw lang ang magpunta roon ha para tahimik. Kayo namang tatlo ay mag-ikot-ikot muna rito sa San Sebastian para masiguro nating walang makakalusot na mga aswang. Maraming salamat kaibigan. Wika ni Clea kay Lolo Ino at agad nang umalis. Maging ang tatlong elemental ay nagsialis na rin. Samantala, sa bahagi naman ng San Jose, sa lugar kung saan nakatira ang magninong na Magno at Rigor. Pasado alas 8 noon ng gabi, kasalukuyang nakatambay sa may cottage malapit sa may dagat, sina Rigor at ang kasintahan niyang si Erica. Nang makarinig ng malamyos na boses ang binata. Rigor, nais kitang makausap. Napalingon naman sa kabilang bahagi si Rigor at hinahanap ang nagsasalita. Ano yun, mahal? May naririnig ka bang nagsasalita? Wala, bakit? Muling nagsalita ang boses. Rigor, ibukas mo ang iyong ikatlong mata para makita mo ako. Agad namang umusal ng mga kataga si Rigor at nakita niya ang isang magandang dilag sa kanyang harapan. Rigor, pwede ba kita makausap? Ako si Clea, ang diwatang gabay ni Lino. Nasa panganib si Lino at kailangan niya ang tulong niyo ni Magno. Sige tara, sumunod ka sa bahay, naroon si Ninong. Sabi naman ni Erica. Mahal, sinong kausap mo? Isang diwata na gabay ni Lino. Nanganganib daw si Lino. Tara, sa bahay muna tayo. Kailangan niya kami makausap ni Ninong. Agad nang naglakad ang dalawa patungo sa kanilang bahay. Naabutan nilang nagtatabako si Mang Magno sa pahingahan nila sa ilalim ng puno. Ninong, may gustong kumausap sa atin. Ha? Sino naman? Ibukas mo ang iyong ikatlong mata para makita mo siya. Elemental? Akala ko pa naman tao ang ibig mong sabihin. Umusal na rin ng orasyon si Mang Magno at nakita niya si Clea. Mang Magno, di ba alam niyo naman nasusugod si Lino at ang mga kaibigan niya sa Vinictican City? Oo, alam namin yun. Nag-alok kami na sumama pero ayaw niya. Hindi ba sila nakakauwi? Parang isang linggo na yun mahigit Oo nga, at iyon ang dahilan kaya ako narito. Napagplanuhan namin ni kaibigang Ino, ang lolo ni Lino, na humingi ng tulong sa inyo at sa mga okami ng Cebu. Dahil kapag hindi nagtagumpay si Lino sa misyon nila roon, kasama rin kayo sa maapektuhan. Oo sige, handa kaming tumulong. Ano, magsasakyan ba kami? O isasama mo na kami para mabilis? Sa akin na kayo sumabay para mabilis dahil pupuntahan natin ang mga okami. Anong armas ang kailangan namin roon? Pang-aswang lang ba o baril? Pareho, dahil napakarami ng mga infected doon. Kaya kailangan nyo talaga ng itak at kutsilyo. Marami rin ang mga tauhan na nakadiarmas. Kaya kakailanganin nyo rin ng baril. Okay sige, magbibihis lang kami Clea. Sabi naman ni Erica. Ang weirdo nyo naman tingnan. Nagsasalita kayo habang nakaharap sa puno. Bakit kasi hindi pa magpakita pati sa akin? Sabi naman ni Rigor. Hayaan mo na mahal. Hindi talaga komportable ang mga diwata na nakikita ng mga pangkaraniwang tao lamang. Maiwan ka muna namin rito ha. Kailangan kami ni Kuya Lino. Sabi naman ng dalaga. Bakit?
May choice pa akong tumanggi? Diba wala naman? O sige na, bilisan nyo na at mag-ingat kayo pareho roon. Oo mahal. Wika pa ni Rigor at agad nang umakyat sa ikalawang palapag para magbihis ng pantalon, sando na pinatungan ng maong na jacket. Nagkarga na rin ng maraming bala, baril at granada. Noong makababa ay naka full battle gear na ang magninong. Sige Clea, tara na. Tumango si Clea at naglakad patungo sa isang puno at doon gumawa ng portal na kanilang pinasukan. Nasaan na tayo Clea? Tanong ni Mang Magno. Narito na tayo sa pamayanan ng mga Okami sa Cebu. Ha? Nasa Cebu na tayo agad? Ang angas naman. 3 hakbang pa lang papasok sa puno. Pagkamulat Cebu na. Wika pa ni Rigor. Naglakad sila papunta sa kubul ng pinuno ng mga Okami na si Apong Takeda. Pero bago pa sila makarating, ay agad nang may naka-formation na mga tauhan at pinalibutan sila. Narinig naman nilang nagsalita ang matanda mula sa loob ng kanyang kubul. Magmainahon kayo! Hindi kaaway ang mga dumating, kundi mga kasangga. Tinig ni Apong Takeda. Mapagpalang gabi sa'yo, Diwata. Sabi naman ng apo niyang si Kai. Loh, anong diwata? 2 lalaki lang yung nasa harapan mo. Hindi apo, may kasama silang isang diwata. Ibukas nyo ang inyong espiritual na mata para makita nyo ang mga bagay na nakatago sa realidad. Pumikit ang mga Okami at noong muling magmulat ng mata, ay kulay dilaw na ang karamihan ng kanilang mga mata. Ang iba naman ay asul. Mapagpalang gabi rin sa iyo, Apong Takeda. Ako si Clea, ang gabay ni Lino. Nasa panganib si Lino ngayon at naroon siya sa syudad, nakuta ng mga kalaban. Ito nga pala sina Magno at Rigor, mga antingero na kaibigan rin ni Lino. Inanyayahan ko silang sumama sa amin na pumunta sa syudad kung saan naroon si Lino para tulungan siya sa laban. Si Mang Magno naman ang tinignan ng matandang pinuno. Agad namang nakuha ni Mang Magno ang ibig sabihin ng matanda. Gusto nito na siya ang magpaliwanag. Ganito kasi yan. Pagkatapos noong digmaan sa bundok ng San Agustin, may pumalit na bagong organisasyon na halos puro aswang ang miyembro. Tinatawag silang Black Triangle. Sila ang namuno sa bayan ng Binigtikan. Tapos gumawa sila ng virus na kayang gawing zombie ang mga tao. Ha? Ano ang mga zombie? Mga patay o kahit taong buhay na namatay na ang utak. At tanging iyong mga virus na ang nagkokontrol sa isipan. Para silang bangkay na buhay, naaagnas at mabagal kumilos. At iisa lang ang gusto nilang gawin, kumain ng sariwang laman ng tao. Parang gustong itaas ng mga sindikato ang antas ng mga zombies na iyon. At may kung anong plano sila kay Lino, kaya dinukot nila ang buong pamilya ni Lino. Nanay, tatay, asawa, anak at mga kasama sa bahay. Kaya walang pagpipilian si Lino kundi ang pumunta roon. Nagpadala na ang gobyerno ng 2 batch ng mga kasundaluhan. Walang nakauwi ng buhay. Naging mga zombies na rin lahat. Kaya nagsama si Lino ng ilan sa mga pinagkakatiwalaan niyang kaibigan na nagtatrabaho rin sa gobyerno. Wala pa sila sa 20 na pumunta roon ayon pa rito kay Clea. At 1 linggo na silang naroon, hindi pa rin nakakauwi. Kaya balak nitong si Clea na sumunod roon, kaya niya tayo inaanyayahan. Ang mga kalaban roon ay mga private army na tauhan ng mga sindikato. Mga zombies na tao, zombies na aso, at mga lumilipad na zombies na hindi naman raw masyadong marami. Mahabang paliwanag pa ni Mang Magno. Saglit na nag-isip si Apong Takeda at tumingin sa kanyang apo. Kai, bilang bagong pinuno ng ating lahi, ikaw ang magdesisyon kung gusto mo bang isabak sa ganoong digmaan ang mga tao natin o hindi. Nasa sayo ang pagpapasya. Sabi naman ni Kai. Nais ko pong tumulong, Lo.
Hindi lang naman ito tungkol sa pagliligtas sa pamilya ni Lino. Tungkol ito sa pagliligtas sa sangkatauhan. Kung hindi mapipigilan ang pagkalat noong sinasabi nilang virus, ay pati ang mga taga rito sa atin, magkakasakit na rin ng ganoon at magiging zombies. Hindi ko lang alam kung ano maging epekto sa ating mga kalahi kung tayo ang mahawaan ng virus na iyon. Baka mas lalo pa tayong maging mabangis. Di sige, pumili ka ng 30 sa ating magigiting na mga mandirigma. Sila ang isama mo sa laban. Iligtas niyo ang sangkatauhan. Sabi naman ni Mang Magno. Hindi po kayo sasama, Apong Takeda? Hindi, dahil mawawala ng pinuno ang pamayanan kung dalawa kami ni Kay ang sasama at masasawi. Hindi nyo na itatanong, may iilan na naman sa mga taong lobo na mula sa lahi ng mga gabunan ang bumubuo ng kanilang panibagong paksyon para salakayin itong aming pamayanan. Kaya hindi pwedeng iwanan ito ng walang namumuno. Sabi naman ni Clea. Maraming salamat, Apong Takeda. Hindi lang ito magiging utang ni Lino sa inyo, pati na rin ako. Huwag mong isipin iyon, Diwata. Sina Lino, Magnus at itong mga kasama mong mga antingero ay mga tagapagtanggol ng kabutihan. Kasangga ang tawag ko sa kanila. Kapag kami ang nangailangan ay darating sila rito. Kaya dapat ganun din kami sa kanila. Lalo na kung buhay ng nakararami ang nakataya. Hintayin nyo lang ang mga tauhan namin. Naghahanda na sila ng kanilang mga armas pandigma. Tumango si Clea at nagsiupo na muna silang lahat sa damong Bermuda na siyang bumabalot sa kalupaan ng buong pamayanan ng mga Okami. Sabi naman ni Rigor, grabe ang lugar na ito, Ninong, no? Napaka-presko. Mas presko pa ito sa lugar natin kahit sa tabing dagat rin tayo. Abay, oo naman. Nasa taas sila ng mataas na pampang. Kaya palaging malakas ang hangin dito. Makalipas ang ilang minuto ay nakahanay na ang grupo ni Kai. Aalis na kami, Lo. Mag-iingat kayo, Apo. Iuwi mo si Nalino ng ligtas. Gayon din ang ating mga tauhan. Opo, Lo. Muli namang tumango si Clea sa matandang si Apong Takeda. Saka naglakad na patungo sa isang puno at gumawa doon ng portal. Papunta muna sa San Sebastian ang tungo nila. Doon nila pag-uusapan kung saang bahagi ng Vinictican City sila lalabas para hindi naman sila ma-corner sa gitna. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 281. Mukhang nalalapit na po ang pagtatapos ng krisis sa Vinictican City. Sino ang masasawi at sino-sino ang makakauwi ng buhay? Abangan. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.